Good morning! Sa past perfect sa panahong tag-ulan. Yes! Seryoso? Ano yung pulat? Ha? Hindi. Ano? Nasaan? Ano yan? Lagyan mo pa ng butter. Para hindi kumapit. Inaalis mo ang buhok. Ano, pogi? Ang pogi nyo, gandal mo. Oo, ang pogi. Oo, dala si Jump. Alam ko na ako kung kulay diyan, dali. Vanilla. Pare? Pwede. Yung mga may latik. Fashion. Kunti naman o. Eh, sana oranga pa. Hindi tayo makakalagpas din. And it's another day. At tingnan nyo naman sa salamin ko. Kasi ba naman ang mukha ko dyan? Pero, yes, binilhan ako ni Lolo. Bagay na bagay pa sa ating table white. And $3 lang yan sa second hand. Siyempre, okay pa more. And sa pagkaalala ko ay first time natin sa angkulong yan. O diba, kitang-kita ang ating ventana. And maliwanag, maaliwalas na maaliwalas. And pa-background ko sa bintana, sinampay. And hindi ko na nga yung sinilong kagabi. Buti na lang may pabubong tayo doon ng kaunti. And eto na nga, try natin tong hair blower natin binili. Ginawa natin sa free for all. Tingnan natin ito kung uubra pa talaga tatagal. And parang same lang to ng hair blower ko sa Pilipinas, black din. Pero parang mas madaming load. Mas madaming mode ito kesa do sa hair blower ko sa Pilipinas. Okay pa mo yan. Tapos biglang pumunta ka, no? Hawak-hawak ko pa naman. Medyo tutuyuin ko lang naman itong aking buhok. At tinesting ko lang itong gamitin. Binili ko to isang araw yata ito. Nung kasama ko si Rappa Boy. And medyo di naman tayo nagmamadali ngayon. Kaya itatry natin to. Pero pag ibang mga araw, medyo gipitan na kasi ang oras natin. Kaya hindi natin to magagamit. Ewan ko lang. Ito kasi aking buhok ay nakakainis. Kasi kulot na talaga siya. Eh, ikaw ba naman yung nakapusod sa trabaho, sa pagtupad, at sa bahay? Nakapusod din. Kaya nakakaawa naman ang buhok ko. Eh, ngayong araw nga ay may pupuntahan tayo magpapacheck up. Dahil madami tayong kailangang itanong sa doktor. At i-grab na natin to. Total, nagkaroon tayo na ng appointment. Unlike nung una na hindi tayo makapagpa
book ng appointment kasi sobrang busy ng clinic. Napansin ko nga na medyo mahaba na pala ang hair ko. Kung maalala nyo ay ako nagputol niya ng una. Tapos pinaputol lang natin ang ayos. Kasi medyo hindi maayos-ayos yung ating putol. Sana nga ay mapahaba ko ulit ang aking hair. At hindi na ako mainip ulit. Bahala na in the future. Pero hindi pa ako nakapagtanong kung magkano yung mga hair treatment dito. Kung care ba natin gastusan o hindi. O sa Pilipinas na lang kasi mas mura dun. And okay na yan at ang ating final touch. Siyempre, salamin. Ang walang kamatayang salamin. And then, magdadagdag lang tayo ng konting kulay. Ang ating lipstick. Ayan. And simula na nakarating tayo dito, hindi ko na hinahanap ang pulbo. Ewan ko ba, pero hindi naman masyado dito tayo nagiging oily. Okay na yun. And ito nga yung mga bagay na i-consult ko sa aking GP. Kasi nga, sa gabi, paghiga ako, nararamdaman ko ang nagpapalpitate ako. Malakas, mabilis. At saka nung nagka-issue ako sa shoulder, ini-ECG nila ako, i-consult ko nga daw sa GP bakit ganun ang heartbeat ko. Sabi nila sa pain, pero parang lagi ko lang nararamdaman yung pag nakahiga ako. Tapos, mabilis din akong hingalin. Tapos, ang isa pa, sabi ni Lolo, nagle-level up daw ang aking harok. May mga time na ang lakas daw talaga ng harok ko. Minsan na parang naririnig ko rin sa sarili ko na parang pag nagising ko, parang sabi ko, parang naghaharok ako. Daw, yung parang natigil yung paghinga ko. And iniisip ko ngayon kung paano ko yun explain yun sa doktor ko. Basta bahala na. Nag-aalala nga din nga ako kasi sabi nga daw pag may asthma nagkakaroon ng komplikasyon sa puso, di masama yun. Kaya yan, para maging sure, magpa-check up na talaga tayo. Kasi meron din na talaga akong mga issues na kailangan i-consult sa doktor. Oh my God! Meron nga tayo na meet na nurse sa mga pagtulog, issue sa pagtulog ang kanyang expertise. Ayun, nagtanong nga tayo. Meron nga daw ditong sleep test na worth 200 yata pag hindi ni-refer ng iyong GP, pag sarili mong bili. $200. Yun, may ganun pala. Tapos imo-monitor yun pagtulog mo. Ewan ko kung ano sasabihin ng ating GP ngayon. Kasi pwede yung malibre pag-refer ng GP. And timing pa nga, may ubo ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ng doktor. Pero sabi naman doon sa text ko, may flu or cough. Wala naman akong flu. Face-to-face nga ating consultation. So, yun nga. Okay naman ako. Wala naman akong lagnat. Maybe because of my asthma lang na. Kaya ako may ubo. So, yun nga. Ano kaya nasabihin niya? Oh, no. At lulubusin ko na talaga tong chance na to. Susulitin ko na yung bayad. Sayang yun. Ang consultation nga pala ay dati 55. Ngayon ay 67 na. Oh my God. So, tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Siguro sasabihin na naman doktor. Kailangan na naman mag-diet. Issue talaga ang paglaki. Tingnan natin mamaya. And eto nga, nirequire tayo magpa-test ng blood natin, ng ating royal blood. And dalawa pa naman tube yung kinuha sa akin. Hindi na ako nasanay. Talaga masakit pa din pa sa akin. Hindi ko nga matingnan. Tapos wala pa akong kasama. Natatakot nga ako. Diyan na nga, nagpa-test tayo ng dugo. Kasi sabi ni doktora pala siya. Si Doktora Benti Onquijong. Kala ko inchik siya, pero puti. Tapos, pupunta na natin yung ating gamot. Dito ako nagpadala sa Queen's Gate para makapamasyal din tayo. Naglakad-lakad na lang ako. Kasi malapit naman. Pero hinihingal.
At mamaya na yung update sa check-up. Mamaya tayo magkwentuhan. Pupunta muna ako sa Queen's Gate. Malapit na ako. And pagkarating ko nga sa pharmacy, sabi maghintay pa daw ako ng 20 minutes. So nagpasyal-pasyal muna ako sa loob ng mall at ang dami mga bata. Kasi nga 2 weeks vacation sila, term break nila from school. Sabay-sabay dito, elementary at saka high school. And alam nyo ba, hindi tayo makakita ng mga bata naglalaro sa labas. Hindi ko alam kung hindi sila allowed o talagang malamig. Dahil ang mga bata dito na makikita mo naglalaro sa mga playground, wala sa mga street, di katulad dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos minsan nasa loob ng bakuran nila, meron silang laruan doon. And makikita mo nga lang yung mga bata pagpasokan at lapasan sa school. And may nalaman nga akong mga pangyayari dyan sa mga paglaro-laro. Yung isang bata ay nakareceive ng letter from mother ng kanyang kalaro at yun nga, humihingi siya ng permit kung pwede makalaro yung kanyang anak, kung pwede sa bahay nila, yung ganun, may permit talaga. And minsan nga may pangyayaring biglang may pumasok na bata doon sa bakuran na may bakuran. Sabi ng may-ari ng bakuran ay obligaduhing umuwi o lumabas kasi baka maano nung magulang, baka sabihin kinidnap dahil nga natin sa iyo bakuran yung kanyang anak. And buti na lang at mga Pilipino at sa mga ka-church din lang yung mga kalaro ni Rapa Boy, kanyang nakaka-barks. And hindi na natin kailangan mag-explain ng kung ano-ano pa man. And pero syempre, kung saan pupunta, syempre magpapaalam, di ba? Ayaw natin yan, hindi nagpapaalam. And maraming ang pag-imik dito ngayon sa mall, may pagganyan, tapos meron paratang pakarate, yan. Tapos nandito tayo sa arcade ng mall. Kasama na nito yung sinihan dyan sa may hagdan na yan, sinihan yan. Nakapanood dyan si Rapa Boy, pero ako hindi pa. Tapos meron dito itong mga food court. Syempre, pag may maglalaro, kailangan kumain. And, ayan, ganda talaga ditong mga ilaw-ilaw nito. Hindi lang makapagpa-picture, pero may picture na ako dyan noong unang panahon. Yan, may palaruan dyan, libre yan, pero liitan na. And meron dito tindahan ng mga stuffed toy. Tapos, ikaw mamimili ko alin dyan. At tapos lalagyan ng cotton sa loob, pero sila naman nagagawa. Tapos nakita ko sa mga price dyan, mga 20 plus yung mga teddy bear na hindi masyadong kilala. Pag kilala, aabot ng $50. Convert natin. Meron din dito mga cute na mga damit. Ang cute. At siya yung bida, yung pinakamalaki. And pagbalik ko nga sa pharmacy, nagdala na ako ng baon ng mangungutkot at hindi na nga ako kumain para hindi magtagal. At hindi ko nga nabantayan ng oras kung 20 minutes ba talaga yung iniuli ko o hindi. Kasi hindi pa rin ready yung aking kukunin. Mag-aalas 2 na. Hindi ko na kaya. Nagugutom na ako at nalilula at sana matapos na itong aking iniintay. And maisingit ko din lang nga dito sa ating video for today. Ang kita ko itong magandang puno. Para sarap pag-stay doon sa ilalim ng puno na yan, diba? And may nakita nga ako dito magandang bulaklak ko. Ang ganda na color. And nung nag-CR nga ako, nakita ko itong ads na to. Grabe siya. Nawawala ba talaga yung mga freshness at kailangan i-restore? Eh nakita ko nga sa GC ng siblings namin, hindi lang pala si Rapa Boy nasa bakasyon, kundi si Grandma and Grandpa. Ova. At abangan nyo kung saan sila pupunta. Abangan.
And bago nga pala mag-term break, may pinakita sa akin si Rapa Boy na certificate niya nung lumaban siya sa math. At yan ang binigay sa kanya. Oh. Pero sa totoo lang, no first year niya sa high school, ayaw niya sumali. Pinasasali nga siya ng teacher kaso hindi siya ganun ka-confident. So, hindi ko naman pinush. At dun second year na nga, yun, naglakas ng loob na sumali. At achievement na yun para sa amin, syempre. And sabi nga niya, next year sasali din daw ulit siya. Oh, go nang go! Fight ng fight! And hindi ko lang alam kung may ibibigay din sa kanya certificate. May sinalihan din siya ang pagdodrawing. Hindi ko alam kung ano ibibigay sa kanya. And ito nga yung ilang araw ko nang minomonitor at binabantayan. Syempre, nasa may kama ko ba naman siya. At ang dami na niya mga flowers! And ito nga, dahil meron nga akong nakita sa free for all na sabitan ng mga accessories. So, sinabi ko na yan yung ating wedding ring na hanggang dyan na lang yata. Kasi nga, medyo tumataba ang finger ng lola nyo kaya hindi na mag-catch siya. At parang ang dami ko nang nasabi at nakakwento. Kaya nagsiksikan na naman ang cellphone ng lola nyo. Kaya saka ko na-update at yan ang binigay sa aking mga gamot. O lalaki ko na naman yan. And abangan natin na sleepover ni Rapa Boy, ang bakasyon ni Grandma and Grandpa, and update sa akin buhay-buhay. At kung magtatagal pa talaga ako. Joke. And thanks for watching. Bye-bye.